Sabi niya, meron akong nilagay dyan na halaman. Maganda bulaklak niyan. Medyo rare pa naman ito, pero siyempre dahil sa dami ng nagdadating. So ayan, bigla ako nagkaroon ng bromeliad. So hindi ko naman alam na 6 na piraso pala ito dun sa isang sanga. Ang ganda na ng mga ferns ko dito sa likod. Medyo malago na siya. Dati kasi ang ano niyan, konting-konti lang, pero hinayaan ko lang siya. From the sinurpresa ako ng aking kapitbahay at binigyan ako ng napakaraming bromeliads. Galing ako sa labas, kaya nung dumating ako sa bahay, tinawag ako ng neighbor ko. Sabi niya may nilagay siyang halaman dito sa aking front yard na sasabi niya nasa gilid. Kaya ito nung nakita ko ay bromeliads pala. So hindi niya alam yung mga pangalan ng halaman na ito, kaya hindi ko rin alam kung anong sinasabi niya na halaman na binigay niya sa akin. At sabi niya nilagay sa harap ng kubo sa front yard. Kaya nung nakita ko ito yung bromeliads. So maganda kasi napakarami niya. Hindi ko nga alam na ganito karami siya. At ang alam ko parang ano lang siya, para mga 2 or 3 mga branch. Pero nung inusyuso ko, napakarami pala at ang tataba ng mga branches niya. So ito yung ginagawa ko, hinihimay ko ngayon para ilipat ko sa paso. At para siyempre maging maayos yung kalagayan niya. Ayun. Ang ganda ka from the ang tataba niya. Yung iba, hindi ko na masyadong tinatanggal yung dahon kasi may mga supang siya sa ilalim sa loob ng dahon niya. So, any moment, lalaki siya at syempre, yung mga bunot na niyog, naman siya, hindi naman siya siksik pero kailangan siksikin para hindi siya matumba. Since malambot naman siya. So ayun mga kaprom, di nakakatuwa kasi ang lalaki niya. Dinala niya dito sa akin, medyo natutuyo na kasi sabi niya tinatapon niya itong mga halaman na ito kasi naglinis daw siya. Siguro napansin niya parang medyo siya, lawlaw na kasi nga mainit at hindi niya na naasikaso. Sabi niya kaya niya dinala na lang sa akin. So
So ayan mga ka-Promdi, na-surprise ako sa bromeliads na binigay sa akin ni Mami Elsie. Si Mami Elsie po ay asawa po ng aming barangay kagawad dito sa amin sa Barangay Gubat. At kapitbahay ko lang po siya. So pag dating ko galing sa labas, siguro mga tanghaling tapat, nandiyan siya sa labas, nagduduyan-duyan siya. Sabi niya, meron akong nilagay dyan na halaman, maganda bulaklak niyan. Hindi niya naman sinabi kung anong plants kasi hindi niya rin naman alam kung anong klaseng halaman ito. But nakita ko sa pagsisearch ko, isa siyang bromeliad king or silver base bromeliads or Viraceae ospine, parang ganon. So maganda naman ito ka-Promdi at nakikita ko medyo sa mga ibang store, medyo rare pa naman ito pero siyempre dahil sa dami ng nagdadatingan ng mga bromeliads sa atin, parang nagiging na siya, common na siya. Maganda siya at yung iba may mga may mga suwi na or branch. Kaya gusto kong tanggalin yung mga dahon na parang katulad nito yung malapit ng malanta pero parang nakikita ko may mga siya, may mga branch sa ilalim kaya hindi ko na siya tinatanggal katulad nung pinapakita ko sa inyo kanina. So ayan, bigla ako nagkaroon ng bromeliad. So hindi ko naman alam na 6 na piraso pala ito dun sa isang sanga at nakita ko lang parang 2 sanga lang or 3 kaya sabi ko bibili ako ng 6 na pirasong paso, dagdagan ko na para pag may extra kung ano pang mailagay, so ilalagay ko na. So ayun nga ka-Promdi, 6 na bromeliads instantly nagkaroon ako dito. So ayan, ang tawag namin pala kay Mami Elsie ay May Elsie, yun na siyang nagbigay sa akin dito. So madalas niya naman ako binibigyan pag may tinatapon siya. Siguro na-realize niya na instead na ibigay ko sa iba, kay certified Promdi na lang. Ayun ka Promdi. Kaya maraming salamat kay Mami Elsie or May Elsie dito sa aking kapitbahay na asawa ng aming kagawad na si Awel Postrano. Parang ganun. Hindi ko masyadong kabisado yung apelyido ni Mami Elsie. Pero ang nagbigay si Mami Elsie, maraming pong salamat Mami sa bromeliads na binigay mo sa akin. Siyempre natutuwa ako dahil talagang nagkukulik ako ng bromeliads. So hindi ko alam na ganito karaming bibigyan niya sa akin. 6 na ganito ka-Promdi. So ayun. And dito ko nilagay yung mga bromeliads na binigay ni Mami Elsie. Diyan siya, yung ibang halaman tinanggal ko para mailagay ko yung mga bromeliads na bago. So ayan, andyan siya. Medyo maganda rin siyang tingnan kasi may pagkaniyon yung kulay niya at syempre mas dito, mas sabi ko mas maganda dito ilagay yung bromeliads kasi pag morning sun dito tumatama. So ayan, kasama niya mga dating halaman, yung mga kalatia, may mga bigonya ako dyan, tapos ayun, parang sa harap din pero dito kasi may mga ferns dito sa sa likod. So ayan, ang ganda na ng mga ferns ko dito sa likod. Medyo malago na siya dati kasi ang niyan konting-konti lang pero hinayaan ko lang siya. Then ayan, ang lago na. Sometimes may tumalon dito na ahas na kulay green. Nahuli ko rin siya. Then ayun, magaganda na siya kasi yung ferns dito na kakaiba siya, yung mga pinong-pino yung mga dahon niya, pero parang parang sensitive siya kasi pag sa ilalim, ayan, kapal-kapal niya, parang nagiging gubat. Yung sa ilalim na bubulok ang mga dahon natutuyo, pero dito sa ibabaw, ayan, ang ganda niyang tingnan. So ayan, yung red cherry ko naman malaki na siya. At may panibago na naman siyang yung dahon. So bago lang siya kaya hindi pa masyadong lumalabas. So ito lang, medyo kakaunting gulang pa lang. Din ito dahil nilipat ko sila sa malaking paso na wala yung dahon na iba. Pero ayan, lumalaki na ulit yung pumapalit na ulit yung dahon kasi nalagas yung mga dahon nito nung nilipat ko sa paso. Ayan ang red cherry. 2 na siya. Yung iba naman napamigay ko na kasi dati maliit siya tapos pinagpuputol ko. Ayun, may nabigyan na rin ako ng red cherry dito. So far, yun ang red cherry ko dito, 2. Then, yun ang ayos ng aking halaman dito sa backyard. Dito sa ng kubo mismo, sa kabaliktaran ng front yard na ginawa ko. So, ayun.
Napakaganda niyang tingnan kasi parang ano, refreshing masyado dahil dun sa ferns na nilagay ko. Then meron din ako dito mga bromeliads na nilagay. Dati kasi ito, nasa lilim ito, tapos bigla kong nilagay dito sa initan para sabi ko para gumanda yung kulay. Ang nangyari nasunog siya, kaya ang ginawa ko para hindi siya masyadong tamaan ng araw, nilagyan ko siya ng mga bulok na dahon para maka-survive, harang yung sobrang init ng araw. Kaya kumukuha ko ng mga dahon, tinatabunan ko yung pinakatalbos nila kasi sayang eh. Ayan no. So unti-unti naman na-immune sila sa init ng araw kasi pag yung bromeliads kapag nasanay sa lilim at nilagay mo sa init, nasusunog talaga siya katulad nito. So parang nakasurvive na siya. Nilagay ko rin siya mga dahon na dahil mainit pa naman ngayon, hindi pa nawawala yung araw, so tinatabunan ko yung mga talbos niya para hindi masunog ng araw. Ayun, ayan, may mga may mga dahon sa ibabaw katulad niya, no, nasunog talaga siya. So, kung hindi ko siya nilagyan ng dahon at talagang mabubulok siya sa sobrang kasi pag mainit tas biglang uulan, so ang tendency niyan natutuyo siya tas malalagyan ng tubig. So, nabubulok yung dahon katulad niyan. So, at least kahit papano, nakubiran siya ng konti. Sa backyard pa rin ito sa may tabi ng mga puno. Maganda naman siya. Titinago ko muna siya sa sobrang init para hindi siya matulad dun sa yung panakita ko kanina na nasunog. Although ito nasunog din ito eh. Kasi nilipat ko na lang siya dito. Galing to dun sa katabi nun. So, dito kasi medyo may puno sa taas, mga dahon sa taas, kaya hindi siya masyadong nainitan. Kaya yung mga bromeliads dito, ayan, medyo nakasurvive siya ng konti. Pero kitang-kita pa rin yung mga sunog-sunog na ayun, nasunog talaga siya. Then ito, kahit initan, arawan, so hindi ito na apektuhan ng matinding araw. Mas gusto nga nito yung maaraw. Isang piraso lang ito nung nilagay ko diyan, kaya lang napapadalas yung kanyang pag-branch. At pag nagkakaroon ng branch, tinatanggal ko din, tinutusok ko rin ulit siya dyan sa kaya yan, dumami na siya.
marami pong salamat sa inyong panunood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat at Diyos mabalos.